Hi class. So, again, continuation lang ito ng ating sample problems. Soil permeability pa rin. So, nandito tayo sa equivalent coefficient permeability or hydraulic conductivity of a stratified soil. Okay? So, ito ay sample problem number 3. It states that figure shows 3 layers, actually 3 layers yun of soil in a tube that is 100 mm by 100 mm in cross section. Water is supplied to maintain a constant head difference of 300 mm across the sample. Okay, the hydraulic conductivities of the soils in the direction of flow through them are as follows. So, hanapin daw natin yung rate of water supply in cubic centimeter per hour. Class, ang tinatanong sa atin ay cubic centimeter per hour. So, basically, hinahanap natin simply sino daw si Q. Tama ba, Cash? And sabi natin, according sa principle ng mga na-derive natin before, di ba, class, ang K natin, K, o ang ating Q, which is flow rate, Q na maliit, ibig na equal to KIA. Class, meron ka bang K? Nung una, check muna natin, meron ka bang K? Actually, meron ka bang K? Actually, walang direct class. Hindi mo pwedeng gamitin yung binigay na to, ha. Ito daw yung soil layer. Kasi class, ito ay stratified soil. Makita mo, bakit siya naging stratified soil? Kasi sa sample problem, ito yung mga layer of soil natin. Meron tayong 3 layer of soil. So, ibig sabihin, iba-iba yung soil properties niyan. So, basically, hindi mo pwedeng i-consider na is, ito na agad yung gamitin mo na value. Okay? So, ito na yung gamitin ng value. No, kailangan mo kunin yung kasi ito is stratified. Therefore, kukunin mo yung equivalent coefficient of permeability. Ngayon, dito na matetest class kung paano natin na-i-interpret. Ano ba ang pinagkaiba ng horizontal sa vertical na coefficient of permeability? Si KH at si KV. Di ba class sabi natin, kapag kay KV or vertical, along vertical, in the direction of vertical, so basically, ang makukuha natin, o kailangan na masatisfy natin na yung rate of flow o yung direction ng flow should be perpendicular to the bedding plane. However, kapag naman sinabi nating horizontal, in the direction of horizontal, yung coefficient of permeability natin dapat nasa-satisfy na yung direction ng flow natin ay paano? Dapat parallel siya sa bedding plane. Okay? So, kung ganun pala, class, mapansin nyo, class, ito yung water supply natin, ito yung inlet natin, dyan nang gagaling yung ating tubig. Tama ba, class? And then, tumatapon daw yung tubig dito. May outlet siya doon. So, basically, anong mas mataas sa kanya? Di mas mataas yung part na to kaysa sa part na to, class. So, basically, according kay Bernoulli energy equations, dadalo yung tubig natin from the highest point of energy to the lowest point of energy. Pero, class, binigyan ka ng parang conduit kung saan padadaluin mo yung tubig. Kaya, class, meron ka ditong mga series of soils, iba't ibang layers ng soil para matest mo, class, yung permeability ng isang soil, no? Na kino-composed consist of different soil type, no? In this case, we have three soil layer na iba't iba ang kanilang properties. Okay? So, sabi natin, kung pa ganito, dadalo yung water. So, basically, binigyan ka ng conduit. So, basically, diba, class, from highest point, di ba dadaan muna siya dito? Then, saka pa lang siya liliko dito. And then, dire-diretso siya dyan. Magpapass through siya sa A, sa B, sa C, hanggang siya ay mapunta na dun sa outlet. Okay? So, kung sa outlet pala, class, papunta, basically, alam natin na from here, sa starting point ng ating soil, which is papasok muna siya sa A, bago siya pumasok sa B, bago siya pumasok sa C. So, therefore, anong mangyari? Anong observation natin? Di ba, class, ito yung ating direction ng flow. Okay? So, saan siya? Di ba, class, mapansin mo, nasaan ang bedding plane natin? Di ba, class, yun yung naghahati dun sa, o yun parang sisilbing boundary dun sa ating mga soil layers. So, basically, kung makikita mo, ito na pala yung ating ito na yung ating bedding plane, no? Mapansin mo, class. Mapansin mo, sir. Parang, kung mapansin mo, ito yung yung Q natin, yung direction ng flow natin, papunta dyan. So, basically, papunta sa discharge. Pero, dadaan muna lang siya ng A. But, mapansin mo, class, parang perpendicular naman siya dun sa bedding plane natin. Therefore, anong concept yun? Yung direction ng flow ay perpendicular to the bedding plane. So, basically, ang kukunin natin dito ay KH equivalent. Kaya, class, so si KH equivalent ang ginamit natin, mamamali tayo, class. Instead, ang gagamitin natin ay sino? Siyempre, yung direction ng flow is perpendicular to the
soil layer o basically what we call the bedding plane. Therefore, ang gagamitin natin is yung concept ng hydraulic conductivity in the vertical direction, no? Okay, so yun pala yung kukunin natin. Hindi tayo kukuha dito actually ng KH kasi wala namang way kung paano natin mapadaan o masatisfy na yung direction ng flow ay parallel naman sa bedding plane. Okay? So KV lang pala ang present here. Okay? So yung tinutukoy na KV here, yun yung gagamitin natin para sa hinahanap. Ano ba yung hinahanap? Hanapin daw natin yung rate of flow o yung rate of water supply in cubic centimeter per hour. Okay? So, kung baga, makukuha na pala natin to. So, pwede pala natin i-write the equation as instead na Q, na K, pwede pala natin sabihin na this should be K equivalent. No? So, we need to be specific. K V equivalent times I and then A. Class, sa I, check natin ulit I. Yung I kaya makukuha natin. Actually, hindi sa atin binigay. Pero anong value yung binigay sa atin? Actually, binigyan daw tayo the water is supplied to maintain a constant head difference at 300 mm. Saan si 300 mm? Ayun, class, diba yun? Yung constant head difference natin. So, sino si constant head difference? Simply, siya na si H. Diba, class? Si change in H. Siya na actually yung total head natin o yung head loss. So, basically, sabi natin yung I equals total head over L. O, meron na tayo actually, narrow down na natin, meron na tayong change in H. Alam natin na 300 mm daw siya. However, yung L natin ay dapat kasi, di ba, yung length of soil na gagamitin natin should be parallel naman siya doon sa direction ng flow. So, medyo padaluin nyo lang sa dugoon nyo to, yung parallel tsaka perpendicular. Okay? So, kung ito yung rate of flow natin, so dapat along sa kanya yung gagamitin nating length of soil, length of soil. Okay? So, ano bang length of soil natin? Di ba ito yung class? 150 plus 150 plus 150. Tama ba? Total length of soil. Okay. So, kung ganun pala, makukuha na pala natin, no? Sige, kunin na muna natin si hydraulic gradient, no? By calculation, ito ay ilan? 300 mm to, class, di ba? And all over, since ito ay tatlong 150 lang naman, pwede siguro, class, 150 times 3 na lang, ano? So, 150 times 3. Okay, so makakancel lang units. Ang I na makukuha natin ay ilan? We have 0.6667. So, ito yung non-terminating. Store mo na lang yung value. Okay? So, check uli natin. In progress, meron na tayong meron na tayong I. Alam natin yung KV makukuha natin. Area kaya, class? May area kaya tayo doon? Huh? So, actually, binigay na din sa atin yung area. Ano bang sabi? The figure shows 3 layers of soil in a tube that is 100 by 100 mm in cross section. So basically 100 by 100, ito ay magiging 1,000, tama ba? And then into 1,000 square meters. So into meters magiging 100 siya, di ba? Into centimeter magiging 100 cm squared siya, class. Okay? So direction, conversion of units, okay? So basically makukuha pala natin si Q, no? So madali lang pala siya, class, okay? So, pwede siguro, class, excuse me, i-calculate na lang natin ito kasi kailangan din natin si K equivalent, no? Sige. Anong kailangan natin? Di ba, since sinahanap natin si KV equivalent, so, kailangan natin ng calculate, no? Kaso, class, wala namang binigay sa atin na X, no? Kumbaga, kahit hindi na natin kunin si X, class, actually, no? Merong isa pang calculate dito kapag isa lang yung hinahanap. So, ganun pa din, mode stat pa din. Kaso, kailangan make sure natin na naka-frequency on tayo, no? So, mode stat and then standard deviation, parang number 1 yata yun, yung SD nakalagay. And then, pag pinindot natin yun, bibigyan tayo ng ganitong interface. X, tapos wala siyang Y. Instead, X and frequency lang. O sa X ang ilalagay mo, kapag ang hinahanap sa'yo ay KH equivalent, ang gagamitin mo, simple, parang ganun lang din yung pattern kanina, no? Tapos yung corresponding H niya. Ngayon, however, kapag KV naman ang hinahanap mo o in the direction of vertical, so parang ganun lang din kanina, no? Kaso wala ka na ng Y dito. 1 over K1, tapos kung ilan man yung layers mo. And then yung H1, corresponding H1 and H2. Tama, class? Okay? Ngayon, paano mo makukuha? Adi ganun lang din ulit. I-access lang uli actually natin yung tinatawag nating
Yun pa rin actually, ano? Actually, ang hinahanap natin dito ay ano? Mode. Check ko lang class ang mode 3, 1. Okay? So, change, input. Input. Check natin. And then check. Next. And then 5. Ayun. So, basically, bibigyan ka niyan N. Tapos, kung ilan man, ano, pipiliin mo. S-bar pa din, ano? Tapos, piliin mo yung, apps pa din. Tapos, piliin mo yung S-bar. And then, piliin mo yung X. Pag hinahanap sa'yo yung KH equivalent, piliin mo X-bar lang yun. Makukuha mo na siya. However, pagka KV ang hinahanap mo, so 1 over X or simply X raised to negative 1. Same lang naman kasi yan, ano? Yun yung magiging input natin, okay? Sige class, para mabilis, pakita ko na sa inyo yung equation natin. Kung paano natin nakuha. Sundan mo na lang. Okay? So, sabi natin, since KV ang hinahanap natin, so ganito yung kailangan maging form natin. Tama ba? So, 1 over 10 raised to negative 2. 1 over 10. 3 times 10 raised to negative 4. And then, actually, ito ay 1 over to, ano? So, we have 1 over 4.9 times 10 raised to negative. So, actually, yung kanilang corresponding height ay dapat, kasi ito class ay naka-cm. Ang ba class? Naka-cm ba siya? O naka-cm. Yung ano sa atin is yung height natin, o yung thickness natin ay naka-mm. So, basically, if you convert yung 150 into centimeter, should be 15 centimeter. Ang consistency of units, hindi yung Caltech yung mag-a-adjust sa atin, no? So, basically, by calculation, ang makukuha natin. So, ano magiging input natin? No? Basically, yan ay equal lang sa ilang kaya class? Makukuha natin ng ilan? 0.0012125 cm per second. Okay? So, actually class, pwede na nga natin makuha dito no? So, basically, para makuha natin ngayon, sino? Mas kunin muna natin si area. Kasi area, yun lang yung binigay sa atin, 100 by 100 mm. So, makukuha natin na equal to 10,000, ano? So, pag kinonvert natin yan into ito ay naka-mm squared to, ano? O ito ay magiging, actually, ito ay equal lang sa 100 cm squared. Okay? So, direct, ano lang yung class? Basic conversion of units. Okay? So, basically, meron ka ng A, meron ka ng K equivalent, KV equivalent, meron ka ng I. So, makukuha mo na yung flow rate natin. So, yung flow rate natin ay K. O, anong K natin? We have 0.0012125. Then, ito ay sige, tingnan natin yung units. Naka-centimeter per second times quantity 0.6667. Ito ay walang unit kasi I, and then 100 cm squared. Mapansin mo class, alang makakancel na units. Instead, itong cm mapupunta doon. So basically magiging cube. O tama naman, ano? Kasi cube o basically volume over time lang naman yun. So yung Q natin ay equal to 0.080839. Ito ay cubic centimeter per second. However, ano bang tinatanong? Sabi, per hour daw. So, basically, yung seconds, i-convert natin into unit of time. So, yung 1 hour, meron tayong 3,600 seconds. So, basically, ang Q natin in cubic meter, o cubic centimeter per hour ay ilan? We have 291.0236 cubic centimeter per hour. Yun actually yung sagot natin, ano? Okay, so I hope you learned something new. Thank you.